Yo, JIPs! Para sa raffle natin na 200 pesos sa Sunday, request lang comment kayo ng hashtag JD doon sa bago nating upload sa kabila kong channel na JD. Nariyan yung link sa comment section. At para sa mga gustong ma-shoutout, comment lang din kayo para shoutout ko kayo sa susunod nating video. Yun lamang JIP, maraming salamat. Huwag na nating patagalin pa. Simulan na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Nathan. Taong 1985. Pontevedra, Capiz. Kung minsan ang pangako ng isang kaibigan, mas matimbang pa sa pangako ng kasintahan. Ito ang mga katagang nakaukit sa isipan ni Nathan. Nagsimula ang kwento niya nung nasa edad 12 pa lamang. Namumuhay sa isang simpleng pamayanan itong si Nathan, kasama ang kanyang mga magulang. Parehong guro sa paaralang elementarya sa kanilang lugar, kaya masasabing kahit papano, nakakaangat sa iba itong si Nathan. Wala halos kaibigan ng bata maliban na lang sa isa nitong kaklase na itago na lang natin sa pangalang Argel. Hindi kagaya ni Nathan. Makikita kay Argel na lumaki ito sa isang mahirap na pamilya. Naninilaw ang suot nitong uniforme. Magkaiba ang senelas. Kung minsan butas pa ang suot nitong shorts o pantalon. Ngunit sa kabila ng katayuan ni Argel, isa itong mabuting bata. Pinagkakatiwalaan ito ng mga magulang ni Nathan dahil nakita din nila ang pagiging tapat nitong kaibigan sa murang edad. Kung minsan isinasama nila si Argel sa kanilang tahanan upang doon mananghalian. At tuwing reses naman, isinasabay na din nila ito para kahit papano ay may kasama si Nathan. Halos hindi mapaghiwalay ang dalawa na kahit walang pasok ay nagpupunta si Argel sa kanilang tahanan upang makipaglaro o hindi kaya makipagkwentuhan. Parang magkapatid na kung titignan ang dalawa. At kung minsan doon pa nakikitulog si Argel sa kanila, lalo na kapag umaalis sa mga magulang ni Nathan. Kung titignan ay parang habang buhay nang magiging magkaibigan ang dalawa. At napatunayan ito ni Nathan nang malaman niya ang sekreto ng pamilya ni Argel. Isang hapon, habang pauwi ng tahanan nila Nathan, napansin itong malungkot si Argel at parang malalim ang iniisip. Kaya kaagad niyang tinanong ang kaibigan. Argel, napansin ko kaninang umaga ka pa walang kibo. Hindi mo rin ginalaw yung binigay kong pananghalian. May iniisip ka ba? Tanong ni Nathan. Oo kasi Nathan, may sasabihin sana ako sa'yo eh. Kaso baka pag nalaman mo, hindi mo na gugustuhin maging kaibigan ko. Tugon ni Argel. Inaya ni Nathan ang kaibigang maupo sa isang bangkuan para maging komportable ito sa kung ano ang sasabihin. Sige nga, sabihin mo sa akin. Tignan natin kung may magbabago ba. Muling wika ni Nathan. Huminga ng malalim si Argel at nagsimula ng magkwento. Alam mo namang may sakit si tatay, di ba? Kagabi may sinabi siya sa akin eh. Kahit hindi ako maniwala. Kaso, Nathan pati si nanay sumang-ayon sa mga sinabi ni tatay. Tapos, dagdag pa niya gusto niyang ako yung sumalo ng kakayahan mula sa kanya eh. Paliwanag ni Argel. Napakunot naman ang noo ni Nathan dahil hindi nito maunawaan ang sinasabi ng kaibigan. Teka nga, parang ang gulo. Ano ba yung kakayahan ng tatay mo? Di ba nga sakitin siya? Huwag mo sabihing ipapasa niya sa'yo yung sakit niya.
Tugon ni Nathan. Ngunit kaagad ding napawi ang kanyang ngiti nang makita ang seryosong mukha ng kaibigan. Pasensya ka na, Argel ah. Gusto ko lang naman gumaan yung kalooban mo eh. Parang ang bigat-bigat kasi ng dinadala mo. Bakit? Sabihin mo nga sa akin kung ano ba yung kakayahang tinutukoy ng tatay mo. Muling wika ng binata. Tiningnan siya ni Argel sa mata at nagsalita. Aswang? Aswang yung tatay ko, Nathan? Biglang natigilan si Nathan. Naging seryoso ang muka. Ngunit muli na naman itong tumawa. Ay, sus. Yan ka na naman, Argel eh. Alam mo, puro kakalokohan. Itigil mo na nga yan, mamaya may makarinig sa'yo eh. Sabihin nila, totoo. Wika ni Nathan. Ngunit nanatiling seryoso ang mukha ni Argel. Totoo yung sinasabi ko, Nathan. Aswang yung tatay ko. At para matahimik na siya, kailangan kong saluhin ang bertud niya bago pa siya mamatay. Dahil kapag hindi niya yun napasa, magiging amaranig si tatay. Buhay na katawan, pero walang kaluluwa. Bigla na ding naging seryoso ang mukha ni Nathan. Kahit sa murang edad, parehong malawak ang pag-iisip ng dalawang bata. At para mapatunayan ni Argel ang kanyang sinasabi, dinala nito ang kaibigan sa kanilang tahanan. Ngunit hindi alam ni Nathan na siya mismo ang makakasaksi ng pagpapasa ng bertud ng pagiging aswang ng tatay ni Argel. Pagdating sa tahanan ng kaibigan, kaagad silang sinalubong ng nanay ni Argel. Umiiyak ito kaya dali-dali silang pumasok sa silid kung saan nakaratay ang ama ni Argel. Naupo ang dalawang bata sa tabi ng matanda. Hinawakan ni Argel ang kanyang kamay at pilit itong pinakalma. Tay, nandito na po ako. Magpahinga na po kayo. Siya nga pala, kasama ko po yung kaibigan kong si Nathan. Siya po yung lagi kong sinasabi sa inyo. Wika ni Argel. Anak, pagod na ako. Nakikiusap ako sa iyo at para din ito sa ikabubuti mo. Ayokong apihin ka ng iba. Oo, aswang tayo pero alam mo sa sarili mong hindi tayo nanggagambala o nananakit ng kapwa. Kaya kung sakaling tanggapin mo man ang bertud ko, gamitin mo ito sa mabuting gawa. Wika nito. Nang mga sandaling iyon, pinakikiramdaman lang ni Nathan ang kaibigan. Hindi ito nagsasalita, ngunit alam niyang pinag-iisipang mabuti ni Argel ang sinasabi ng tatay nito. Ilang sandali pa ay nag-angat ng ulo si Argel at nagsalita. Ayoko na po kayong mahirapan, tay. Ayoko na po kayong pahirapan. Kung talagang kailangan nyo na pong magpahinga, sige po, tinatanggap ko na po yung pamana nyo. Wika nito. Napangiti ang kanyang ama at pilit na bumangon. Inalalayan nilang dalawa ni Nathan ang matanda. At nang makatayo na ito, inutusan niya si Nathan na umatras. Matapos nun ay hinawakan ni Mang Justo ang magkabilang pisngi ni Argel. Kusang bumuka ang bibig ng bata. Nanlaki ang mga mata ni Nathan nang makita ang maliit na itim na bato. Lumalabas ito sa bunganga ng matanda. Inilipat niya ito kay Argel at nang malunok na ng bata ang bato, unti-unti nang bumitaw ang matanda sa pagkakahawak niya sa anak. Inalalayan ni Argel ang kanyang ama upang humiga. At sa huling hininga nito, nagpapasalamat siya dahil sa wakas ay makakapagpahinga na. Marahang pumikit ang matanda. Naramdaman ni Argel ang unti-unting paglisan ng lakas nito sa kanyang katawan. Ilang segundo pa ang nakalipas.
Nilingon ni Argel si Nathan at nagsalita. Wala na si Tatay Nathan. Tuluyan na siyang namaalam. Pero nagpapasalamat ako dahil alam kong makakapagpahinga na siya. Habang nag-uusap, pumasok ang mga magulang ni Nathan kasama ang nanay ni Argel. Nakiramay ang mga ito sa pagkawala ni Mang Justo. Bagaman hindi nila nakilala ng lubusan, alam nilang naging mabuting ama ang matanda kay Argel. Nag-alok din sila ng tulong sa pagpapalibing. Tinanggap naman ito ng nanay ni Argel. Makalipas ang ilang araw ay inilibing na nila ang bangkay ni Mang Justo. Matapos ang libing, hindi na muling nagkita sina Argel at Nathan. Pinuntahan nito ang kaibigan, ngunit wala ng tao sa barong-barong na tinitirhan nito. Ayon sa kapitbahay nila Argel, matapos ang libing ay umalis na ang mag-ina. Walang nakakaalam kung saan nagpunta ang mga ito. Nalungkot si Nathan ng mga sandaling iyon dahil hindi niya akalaing iiwan siya ng isang tao na itinuring niyang kapatid. Nag-ikot siya sa bakuran nila Argel habang iniisip ang masasayang alaala sa lugar. Pinili nitong pumasok sa tahanan dahil hindi naman ito nakasara. At nang makarating siya sa kwarto ng kaibigan, isang nakatuping papel ang nakita nitong nakalapag sa lamesa. Binuksan ito ni Nathan. Napangiti dahil ang laman ng papel na yun, isang sulat mula sa kaibigan. Binasa ito ni Nathan at naluwa siya sa sinabi ng kaibigan. Kung nababasa mo yung sulat na to, ibig sabihin lang talagang pumasok ka sa kwarto ko. Pasensya na kung hindi ako nakapagpaalam sa'yo dahil biglaan yung pagpapasya ni nanay. Wala akong nagawa kung hindi sumama sa kanya. Pero kahit na malayo ako sa'yo, hindi ko makakalimutan yung pagkakaibigan natin. Ikaw lang yung isang tao na tumanggap sa akin kahit na alam mo yung katotohanan. Salamat kaibigan. Ipinapangako ko sa'yo na babalik ako at hindi na kita iiwan uli. Napayak si Nathan sa sinabi ng kaibigan. Alam nitong hindi sisira si Argel sa pangako. Ilang taon nang nakalipas, nag-aral sa isang kilalang pamantasan sa syudad si Nathan. Nanibago ito sa kanyang kapaligiran dahil ibang-iba ang kultura ng syudad kung ikukumpara sa lugar na kinalakihan niya. Iba din ang ugali ng mga tao roon, lalo na ang kanyang kapwa mag-aaral. Mga anak ng matataas na tao kasi ang mga ito at napakababa ng tingin nila sa mga kagaya ni Nathan na galing lamang sa probinsya. Pilit umiiwas ang binata sa mga ito, ngunit sadyang may pagkakataong hindi niya magawa. Isang araw habang naglalakad pauwi, hinarang siya ng mga kalalakihan. Oy, naligaw si Promdi oh. Anong sa atin? Parang mali ka yata ng daan ah. Teritoryo namin to. Bawal ang probinsyano dito. Wika ng isang lalaki. Babalik na sana si Nathan nang biglang hatakin ng isang lalaki ang kanyang bag. Dahilan para masira ito at magkalat sa daan ang kanyang mga gamit. Isa-isang pinulot ng binata ang mga aklat at habang ginagawa niya ito, bigla naman siyang binatukan ng isa pa at sa pagkakataong iyon, nagpa siya ng lumaban si Nathan. Sinuntok niya ang lalaking bumatok sa kanya, ngunit wala ding itong nagawa nang pagtulungan siya ng iba pang kasamahan ng lalaking iyon. Halos hindi makatayo si Nathan habang pinagsisipa ng mga kalalakihan. Ngunit nagtaka ito nang biglang tumahimik ang paligid. Nang iangat ng binata ang ulo, isang pares ng paa ang bumungad sa kanya. Inikot niya ang tingin sa paligid.
Nagulat dahil nakabulagta na ang 6 na kalalakihang gumulpe sa kanya. Dahan-dahang bumangon ang binata. Naupo habang sinasapo ang kanyang tagiliran. Ay naku, kahit kailan talaga. Napakalampa mo, Nathan. Tumayo ka nga dyan. Ayusin mo yung sarili mo. Nagtaka si Nathan dahil kilala siya ng lalaki. At nang humarap ito sa kanya, nanlaki ang kanyang mga mata dahil nakilala niya kung sino ang lalaking iyon. Teka, Argel? Ikaw ba yan? Napangiti si Argel. Hinawi ang kanyang buhok sabay nagsalita. Sino pa bang tutulong sa'yo? Ako lang naman, di ba? Inabot nito ang kanyang kamay kay Nathan upang alalayan sa pagtayo. Uy, kamusta ka na? Saan ka ba nang galing? Ang tagal mong nawala, saka tignan mo nga yung sarili mo. Ang laki ng katawan mo ah. Wika ni Nathan. Mamaya ka na magsalita. Halika muna sa bahay. Gamutin natin yung mga pasamo. Wika ng binata. Habang nasa daan ay kwinikwento nito ang lahat ng naganap. At ayon kay Argel, nanirahan sila sa bayan kasama ang ina. Hindi na siya nakapagpatuloy sa pag-aaral dahil tinulungan niya ito sa paghahanap buhay. Kalaunan ay nagkaroon siya ng trabaho bilang isang matador sa palengke. At simula nang umalis sila sa baryo, tuluyang nag-iba ang takbo ng buhay ni Argel. Tiniis nito ang pang-aape sa kanila dahil sa kanilang estado, hanggang sa dumating na ang araw na maging ganap ang kanyang kakayahan bilang aswang. Doon siya gumante sa lahat ng pang-aalipusta sa kanilang pamilya. Pasensya ka na kung hindi ako kagad nagpakita sa iyo. Ang totoo, matagal ko nang alam na dito ka nag-aaral. Simula nang makita kita, lagi na ako nakasubaybay sa iyo. Nung una, hinahayaan ko lang yung pang-aapi sa iyo ng ibang mga estudyante pero kanina, hindi ko na kinayang makita yung pananakit nila sa iyo eh. Pasensya na kung medyo nauli ako Wika ni Argel. Umiling naman si Nathan at tumugon. Wala yun. Ang importante, tinupad mo yung pangako mong babalik ka, di ba? Matapos ng pag-uusap, hinatid na ni Argel ang kaibigan sa tinutuluyan nitong dormitoryo. Bagaman bawal pumasok ang hindi estudyante, nagawa pa ding pumuslit ni Argel. Simula ngayon, wala nang mananakit sa iyo. At gaya ng pangako ko, Nathan, hindi na ako aalis sa tabi mo. Wika ni Argel. Muling nagkasama ang dalawang magkaibigan at habang nagtatrabaho sa palengke si Argel, patuloy nitong binabantayan si Nathan maging sa kalagitnaan ng gabi. Nang mga panong iyon, medyo nakakaluwag na sa buhay ang mag-anak. Nakapagpatayo na din sila ng konkretong tahanan at hindi makakaila na naging sentro sila ng inggit mula sa kanilang mga kapitbahay. At dahil dito, may mga naglakas loob pang pasukin ang kanilang tahanan. At dahil kay Argel, hindi nagtagumpay ang mga ito. May kakaibang kakayahan ng binata na makapagpalit ng anyo at ang kadalasang balat kayo nito ay isang malaking aso. Nang minsang lumabas ang ama ni Nathan, nagtaka ito dahil sinabi ng kanilang kapitbahay na napakaganda ng aso nila. Sinagot naman niyang wala silang alagang hayop, ngunit sadyang mapilit ang kapitbahay at sinabing halos gabi-gabi niyang nakikitang nakaiga ang aso sa mismong atangan ng kanilang tahanan. Narinig ni Nathan ang pag-uusap ng mga ito. Agad siyang nagpaalam upang puntahan sa palengke si Argel. Kinumpirma naman ito na siya nga ang nagbabantay sa kanilang tahanan. Napangiti na lang ang binata at hindi na kumibo pa.
Pinili nitong itago ang lahat sa kanyang mga magulang. Ngunit sumapit ang isang araw. Hindi na nagawa pang itago ni Nathan ang katotohanan sa kanyang mga magulang. May maliit na tindahan ng bigas sina Nathan at binabantayan ito ng kanyang tiyahin. Sa kasamaang palad, pinagplanuhan ng ilang masasamang loob na pasukin ito at limasin ang laman ng kanilang kaha. Natsyempohan na naroon si Argel kagaya ng dati. Nagmamasid sa paligid upang panatiliing ligtas ang pamilya ng kaibigan. Ilang beses niya nang napigilan ang tangkang panloloob ng mga kalalakihan at tahimik niya itong nagagawa. Nasa itaas ng bubong si Argel ng mga sandaling iyon dahil na din sabilin ni Nathan na huwag magpapakita sa mga tao. Nakarinig ito ng mga yabag ng tao. Nang silipin niya ang bakuran ng kaibigan, nakita niya ang 3 kalalakihang papasok sa tindahan. Nakamasid ang isa sa mga ito habang ang 2 naman pilit na binubungkal ang pintuan. Marahang bumaba si Argel sa bubong. Nagkubli sa gilid ng tindahan. Hindi naman siya napansin ng mga kalalakihan dahil bukod sa napakatahimik kumilos ni Argel, abala din ang 3 kawatan sa kanilang ginagawa. Akmang mabubuksan na sana ang pinto ng tindahan nang biglang magpakita sa kanila si Argel. Laking gulat ng mga ito dahil bigla na lang lumitaw mula sa dilim ang binata. Ano ba naman? Talagang wala kayong pinipiling tao, ano? Bibigyan ko kayo ng pagkakataong umalis. Lisanin niyo yung bakuran kung ayaw niyong maging hapunan ko. Wika ni Argel. Bigla itong nagpalit ng anyo. Biglang napasigaw ang isa sa mga kalalakihan na naging dahilan upang magising ang ama ni Nathan. Bagaman hindi ito nagbukas ng ilaw, naramdaman ng binata ang presensya nito. At upang hindi makilala, nanatili siya sa anyong aswang. Kalahating tao, kalahating baboy ramo ang anyo ni Argel. Nang mga sandaling iyon, panatag ito na hindi siya makikilala ng tatay ng kaibigan. Nakipagbuno si Argel sa mga kawatan at sa kasamaang palad. Antingero ang isa sa mga ito. May kaalaman sa mga tigalpo ngunit hindi ganun kalalim ang aral. Ganun pa man, nagawa nitong batuin ng tigalpo si Argel na hindi naman napaghandaan ng binata. Panandali ang nanigas ang katawan nito, dahilan para makatakbo ang mga kawatan. Bago pa man siya tuluyang makakilos, nakita niya ang tatay ni Nathan na tumatakbo para habulin ang mga masasamang loob. Pilit nitong iginagalaw ang kanyang paa upang sundan ang ama ng kaibigan, sa kadahilan ng alam ni Argel na mapapahamak lang ito kung sakaling maabutan niya ang mga magnanakaw. Bagaman hindi malakas ang tigalpong naibato sa kanya, napakabigat nun para sa isang aswang na hindi man lang nakapagtaas ng depensa. Pilit niyang inihahakbang ang mga paa papunta sa kung saan nagtungo ang ama ni Nathan. Paunti-unti, nakakalas ang tigalpo sa kanyang katawan at tuluyan ng bumalik sa normal ang kanyang kondisyon. Dali-dali siyang tumakbo upang maabutan ang mga ito at kahit papano ay mailigtas ang ama ng kaibigan. Lingid sa kaalaman ni Argel na nakasunod sa kanya si Nathan. Laking pasasalamat nito dahil wala pang nangyayaring masama sa ama. Naabutan ni Argel na kinukompronta ng tatay ni Nathan ang 3 magnanakaw. Akmang susugurin siya ng mga ito, bigla namang nagpakita si Argel sa anyo nitong tao. Bagaman nasa ganyong anyo, hindi may kakaila ang lakas nito bilang aswang. Sinalo ng binata ang kutsilyong dapat sa tatay ni Nathan tatama.
Nagawa siyang sugatan ng isa sa mga kawatan, ngunit hindi niya ito ininda. Sinakal niya ang sumaksak hanggang sa mawalan ito ng malay. Sinugod ni Argel ang dalawa pa, pinag-umpog ang dalawa na naging sanhi ng pagkawala ng malay ng mga ito. Nang mga sandaling iyon ay lumabas na si Nathan sa kanyang pinagtataguan at nilapitan ang ama. Pa, ayos lang po ba kayo? May sugat po ba kayo? Tanong ng binata sa ama. Ngunit nagtanong din ito sa kanya. Sino yung lalaki niyan, anak? Kilala mo ba siya? Napangiti na lang si Nathan at sinabi ang katotohanan. Pa, naalala niyo po ba si Argel? Yung kaibigan ko nung bata pa ako. Siya na po yan, oh. Tugon ng binata habang tinuturo si Argel na nooy hinihila ang tatlong kalalakihan upang igapos. Huwag kang mag-alala, Nathan. Tinupad ko na yung pangako ko na hindi ako papatay ng tao. At tito, ikinagagalak ko po kayo makita uli. Hindi halos makapaniwala ang ama ni Nathan sa nakita. At bilang respeto, sinabi na din ng magkaibigan ang sekreto ni Argel. Nasagot na din ang katanungan ng kanyang ama tungkol sa sinasabing asong umaaligid sa tahanan. Dahil sa kaganapan, nagpa siya ang mga magulang ni Nathan na pag-aralin sa kolehiyo si Argel. Bilang pasasalamat, hindi naman tumanggi ang binata dahil pangarap din ito ang magtapos ng pag-aaral sa kursong pagpupulis. Sa paglipas ng mga taon, kapwa natupad ng magkaibigan ang kanilang mga pangarap. Nagkaroon ng kani-kanyang pamilya. Ngunit maniwala man kayo o hindi, tumira sina Nathan at Argel sa iisang tahanan kasama ang kanilang mag-ina. Sadyang minsan mas matimbang ang pangako mula sa tao o hindi kaya nilalang na hindi natin inaasahang magbibitaw nito. Lalong-lalo na ang pangako mula sa isang aswang. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento, JIP. Abangan natin ang mga susunod na kwento sa channel. At muli huwag nating kalimutan na mag-comment ng #JD sa mga uploads natin para sa raffle na cash prize. Yun lamang, maraming salamat. Paalam.